Lia. Di ba, mahal ka namin. Tito, gusto mong magpa-request ng kanta. Anong kanta? Hindi pa nga inihahain ng pagkain. Umalis na tayo. Umalis ka. Tito, gusto mong magpa-request ng kanta. 10 piso bawat kanta. Reyes, hindi mo ba nakikita na umiinom kami? Huwag mong sirain ang kasiyahan namin. Ineng. Siya ang boss dito sa lugar. Siya ang malaking tao dito. Kung guguluhin mo sila, pagsisisihan mo. Dapat umalis ka na agad. Teka. Kumanta ka ng ilang kanta para sa akin. Boss Ramon, huwag mo itong ibunton sa bata. Heto, ako na ang magbabayad sa pagkain na ito. Hayaan mong kumanta siya. Sige, Tito, kakantahan kita ng isa. Isang kantang gusto ko talaga. Wow, ang galing kumanta ng batang ito. Mas maganda pa ang boses niya kaysa sa maraming profesional na mang-aawit. Talaga. Oo. Kung pangit, kumanta ka pa ng isa. Paumanhin, Tito. Sige, kakanta pa si Tanya. Pangit, kumanta ka pa. Tito, huwag ka sanang magalit. Marami pang ibang kanta si Tanya. Kumanta ka pa. Ano ba to? Kaya, Tito, anong klaseng kanta ang gusto mo? Matututunan agad ni Tanya. Siguradong magugustuhan mo. Ang batang ito. Magaling kumanta ng lahat ng kanta. Sinadyang. Inaapi ka lang niya. Kahit ano pa man, hindi mo dapat pahirapan ang isang bata. Ang sama naman. Ayoko na makinig. Sayang lang sa oras. Huwag mong sasaktan ng bata. ₱10 bawat kanta. 3 kanta. 30. Wala. Akong barya. Iyong sukli na. Boss, baliw ka ba? Wala nga tayong ganoon kalaki para sa isang kainan. Alam mo, 3 kanta. Sa ₱100? Hoy! Hindi mo ba nakikita? Ang batang ito ay kumikita dito para sa bayarin sa ospital ng tatay niya. Mabuti na lang kung makakatulong tayo. Salamat, Tito. Tito, alam kong mabuti kang tao. Gusto mo lang, bigyan ako ng mas maraming pera, kaya mo ginawa yun. Oh, Tanya, maging mabuti ka. Tanya, huwag kang umiyak. Bilisan mo, ipakita mo kung anong pera ang dala mo. Ilalabas mo lahat. Ineng, narinig ko rin ang kanta mo. Heto ang pera ko. Heto, bata. Heto na, maliit na bata. Ito ang perang kinita ko ngayon. Wala masyadong pera si Lolo. Hindi pa nagagalaw ang pagkain na ito. Sa'yo na. Heto ang ₱200. Kunin mo. Salamat po, mga tito at tita. Mga tito at tita, kapag may pera na si Tanya, ibabayad ko sa inyo ng doble. Reyna Lia, sa iyong 6 na taon mula nang mag-debut, nanatili ka sa tuktok ng industriya ng musika. Nanalo ng hindi mabilang na gintong parangal. Ikaw talaga ang pinakabatang alamat. Napakamatagumpay ng iyong karera. Mayroon ka bang pinagsisisihan? Lina, huwag mo akong iwan. Kakaagaw lang sa akin ang anak natin. Hindi ko na kayang mawala ka rin. Yumi, ang iyong malalang sakit sa bato ay pabigat lang sa akin. Pero sabi mo gagawin mo, kanta kasama ako. At magsasama habang buhay. Nakalimutan mo na ba? Ginawa pa natin para sa ating anak. Ang mga anting-anting na pangkaligtasan. Magpakatatag ka. Wala na ang bata. Ano pa ang silbi ng pag-iinat sa mga sirang bagay na ito?
Yumi, hindi kita minahal. Kalimutan mo ako. Huwag na tayong magkita muli. Rina, hindi. Pakiusap, wag mo akong iwan. Dali, nandito si Yumi. Para sa operasyong ito, dinala ko na ang pinakamahusay na medical team dito. Hindi magkakaroon ng anumang pagkakamali. Pagkatapos mong mag-donate ng bato para kay Yumi, kunin mo ang batang ito at umalis ka agad. At huwag mo na siyang makikita muli. Dapat mo siyang tratuhin ng mabuti. O hindi kita titigilan. Huwag kang mag-alala. Ang pagsunod sa akin, ang pinakasikat na mga awit, ay 10,000 beses na mas mabuti kaysa sa pagsunod sa iyo. Isang lalaking hindi man lang makaalakam ng 70,000 piso. Para sa gastos ng medikal. Paumanhin, Yumi. Wala akong silbi. Ngunit kung ang pag-donate ko ng bato at ang aking pag-alis ay makakasiguro sa iyong kaligtasan at kinabukasan, mas gugustuhin ko pang kamuhian mo ako. Ang pinakamalaki kong pinagsisisihan ay ang pagkawala ng aking anak. Kung nabubuhay pa siya, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang protektahan siya at mahalin. Ibibigay sa kanya ang lahat ng pinakamaganda sa mundo. Yumi. Kung nandito pa ang bata, hindi ko kakayanin na makita kang malungkot ng ganito. Marco, salamat sa lahat nitong mga nakaraang taon. Hindi mo lang ako binigyan ng bato, kundi tinulungan mo rin ako sa aking karera. Hindi ko alam kung paano ka sapat na pasasalamatan. Magkasama tayong lumaki bilang magkaibigan, hindi na kailangang maging formal. Oo nga pala. Ngayon ang iyong check-up. Sasama ako sa'yo. Hindi na, salamat. Kaya ko nang mag-isa. Yumi, sa loob ng 6 na taon, bakit hindi mo matanggap ang aking kabutihan? Bakit iniisip mo pa rin ang batang iyon? Daddy, si Tanya ay makakahanap ng paraan upang iligtas ang iyong anak. Anak ko, miss na miss ka ni Mommy. Kung nabubuhay ka pa, nagtataka ako kung ano na ang itsura mo. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Ha? Ikaw si Leah. Ilve, wag mong sasabihin kahit kanino. Gusto ka namin ni Daddy. Pinapakinggan namin mga kanta mo araw-araw. Leah, bakit ka umiiyak? Nasaktan ba kita? Hindi, bigla ko lang naisip, yung malungkot. Kaya, May magic si Tanya. Siguradong pasasayahin kita. magic. Ang kantang ito ay nangangailangan ng maraming husay sa ritmo at damdamin. Napakahirap nito, at ang batang ito ay nagawa itong makuha ng napakatumpak. Leah, maraming tao ang tulad ko, na talagang gusto ka. Ayaw nilang makita, na malungkot ka. Ang bait-bait mo, Tanya. May sakit ka ba? May sakit si Daddy. Naaksidente siya 1 taon na ang nakalipas. Hindi pa rin siya nagigising. Kumusta ang nanay mo? Sabi ni Daddy, umalis si Mommy sa malayo, pero siguradong babalik siya. Samantala, maghahirap si Tanya kumita ng pera para pagalingin si Daddy. Pagbalik ni Mommy, ang pamilya natin, hindi na muling magkakahiwalay. Pero ang bata mo pa. Hindi na maliit si Tanya, 6 na taon na ako.
Ang anak ko, dapat 6 na taon na rin ngayon. Tanya, sa tingin ni Lia, mayroon kang malaking talento sa pagkanta. Gusto mo bang sumali sa paligsahang Little Singing Star? Ang grand prize ay 100,000 piso. 100,000 piso. Pagkatapos ng gamutan ni Daddy, marami pang matitirang pera. Pero may sakit pa rin si Daddy. Hindi pwedeng iwan ni Tanya si Daddy. Ang bait-bait mo. Ang init ng kamay mo, Lia, parang kay Mommy. Pwede mo ba akong bigyan ng autograph? Siyempre, saan ako dapat pumirma? Dito mo pirmahan. Salamat, Lia. Gusto ka rin ni Daddy. Kahit na nakakoma siya, pero pinapatugtog ko araw-araw. Yung mga kanta mo. Pwede mo rin bang bigyan siya ng autograph? Nasa kabilang kwarto lang siya. CJ, Lia, may problema. May nangyari sa show. Bilasan mo dito. Emergency na to. marami pa akong inaayos dito. Maya-maya lang. Tita Lia, dapat ka nang umalis. May autograph na ako. Pwede ko itong ibigay kay Dad. Talagang napakabuti at maalalahanin nitong bata. Sa 3 araw na ang simula ng kompetisyon. Kung gusto mong pumunta, anytime ka welcome. Dad, ngayong araw, nang-alap ako ng mga bote, at naibenta ko ng 5 piso. Naghuhugas ng pinggan, kumita ako ng 20 piso at 50 sentimo. Habang kumakanta, maraming mababait na tao ang nagbigay sa akin ng pera. Siguradong makakakuha si Tanya ng sapat na pera para sa gamutan mo. Oh, Dad, nakilala ko rin ngayon ang paborito kong si Tita Lia. Masaya si Tanya. Pero Dad, 1 taon na, simula nang makausap kita. Sobrang nami-miss ka ni Tanya. Sobrang nami-miss ko si Mommy. Bakit hindi pa umuuwi si Mommy? Bakit hindi ka pa nagigising? Dad, ito yung piano na binigay mo kay Tanya. Pinakagusto to ni Tanya. Kakanta ba si Tanya para sa'yo? Dad, lahat ng ibang bata may nanay. Bakit wala ako? Iniwan ba tayo ni Mommy? Mahal na mahal tayo ni Mommy. Pero sa ngayon, may mas importante siyang gagawin. Babalik siya pagkatapos niya. Kung na-miss natin si Mommy, pwede tayong kumanta ng kanta na binigay ni Mommy kay Tanya. Yung kantang yon. Siguradong maririnig niya yon. Tanya. Ang mga pinakabagong resulta ng tests ng tatay mo ay lumabas na. Yung namuong dugo sa ulo niya ay lumalaki. Kailangan niya ng operasyon sa loob ng 3 araw.
Kung hindi, malalagay sa panganib ang buhay niya. Doktora Wu, may pera si Tanya. Kailangan mo akong tulungan para iligtas si Dad. Tanya, delikado ang sitwasyon. Hindi sapat ang perang ito. Kailangan natin ng kahit 100,000. 100,000. Yumi, iniis mo pa rin ba yung bata? Marco, kanina nakilala ko yung batang nagngangalang Tanya. Magaling siya kumanta. Naramdaman ko talaga, kung buhay pa sana yung anak ko, lumaki na sana siya, katulad niya. Yumi, matagal na rin mula noong nangyari to. Huwag ka nang mag-imbento. Nasaan ang kwintas ko? Malinaw kong natatandaan, na inilagay ko sa bag ko. HMM, nawala. Ibig sabihin, oras na para bitawan. Kaya, anong klaseng gusto mo? Bibilan ko na lang ng bago para sa'yo. Hindi yan lang ang natatanging alaala ko. Hindi ko pwedeng mawala yan. Yumi, huwag mo akong sisihin. Yung bata, dapat mabura na sa puso mo. Ang bayad sa operasyon ng tatay mo ay aabot sa hindi bababa sa 100,000 piso. 100,000. Dr. Wu, pakisagip niyo po ang tatay ko. Simula ngayon, kalahati lang ng tinapay ang kakainin ni Tanya araw-araw. Mangangalakal ako ng bote, maghuhugas ng pinggan, at kakanta. Siguradong babayaran ko kayo. Hindi mabubuhay si Tanya kung wala si tatay. Tanya. May mga patakaran ang ospital. Talagang wala akong magagawa. Maliit na regalo lang ito mula sa akin. Hindi ito gaanong kalaki. Pakikuha na lang po. Tito Leo, bakit po kayo nandito? Tanya, narinig namin ang tungkol sa operasyon ng tatay mo. Hindi ako inaalagaan ng mga anak kong pabaya. Mabuti na lang inaalagaan mo ako. Kung hindi, matagal na akong patay. Kunin mo itong pera. Tanya, na-ospital ang kapatid ko nitong mga panahong ito. Kayo ang naghikayat sa akin na mabuhay pa. Kunin mo itong pera para sa pagpapagaling ng tatay mo. Tanya, tayo ang pinakamatagal ng magkakilala. Alam ni Lolo kung gaano ka naghirap. Sana ang tatay mo ay gumaling agad. Pero, Lolo Jow, wala kang ang pambili ng gamot mo. Hindi matatanggap ni Tanya ang pera nyo. Matanda na si Lolo, hindi na ito gaanong mahalaga. Alam mo yan, palagi ka ng tinuring ni Lolo na sarili niyang apo. Sige na, kunin mo na, kunin mo na. Salamat po sa inyong lahat. Ito ang pera para sa buhay nyo. Hindi matatanggap ni Tanya yan. Hindi rin papayag si tatay. Tanya, ang sakit ng tatay mo, hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Bakit ka ba matigas ang ulo? Kunin mo na, kunin mo na. May paraan si Tanya. Siguradong si Tanya ay bubuhayin si tatay. Maghihintay tayo na bumalik si nanay. Bakit wala pa si Yumi? May nangyari ba? Pangalan. Tanya. Pakipunan na lang po ang impormasyon. Anong kanta to? Hindi ko pa ito narinig. Ibigay mo rito, tignan ko. Paano niya nalaman ang kantang ito? Kaya ikaw nga ang batang iyon, si Lina. Una, inayos mo na ang batang ito, nalihim na makipagkita kay Yumi. At saka siya ipinasali sa kompetisyon. Sino subukang makipag-ugnayan muli kay Yumi? Talagang masama ang iyong mga balak. Hindi ka pasok sa kwalifikasyon. Umuwi ka na. Bakit? Hoy, tingnan mo ang iyong maruming damit. Ito ang Little Star Singer Competition. Hindi ito lugar para Ma'am Alamos.
Pero si MS Lee, noong binigay niya sa akin ang imbitasyon, hindi niya sinabi kung ano ang isusuot ko. Lalakas ng loob mong banggitin si MS-D, tingnan mo ang iyong kawawa at maruming sarili. Kilala ka kaya ni MS-D? Ang imbitasyon mo. Siguradong peke. Susubukan mong pumasok at kumanta? Imposible. Hindi nagsisinungaling si Tanya. Kung hindi kayo maniniwala, tanungin niyo siya. Ano ang estado ni Yumi? Hindi siya basta-basta nakikilala kung kailan mo gusto. Si MS-D ay hindi pa dumarating. Natural, kahit ano pa ang sabihin mo, ay totoo. Bilasan mong umalis, o hindi ako magiging magalang. Hindi aalis si Tanya. Gusto ni Tanya na sumali sa kompetisyon. Huwag mo akong piliting maging marahas. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sa tingin ko narinig ko, ang boses ni Tanya. Nagtataka ako kung darating siya. Tanya, anong Tanya? Pumasok na ang mga bata. Pumasok na rin tayo. MS Lee. Mali ba ang narinig ko? Ikaw ba yun? Ang busy at pagod ko talaga lately. Malapit na magsimula ang kompetisyon. Dapat ka nang pumasok. Elzenas. Nilamon pa ako ng batang yan. Manatili ka lang dyan. Buksan ang pinto. Buksan ang pinto. Maligayang pagdating sa aming Little Singer Show. Ngayong araw, kami ay pinarangalan na maimbitahan ang diva na si Lia, Superstar Marco, at ang sikat na mga aawit na si Dina, bilang mga mentor ng aming palabas. Huwag na nating patagalin pa. Susunod, inaanyayahan namin ang aming unang munting mga aawit, si Sonia Nian. Nagsimula na ang kompetisyon. Ano ang gagawin ko? May magligtas kay Tanya. Inaanyayahan namin ang aming susunod na munting mga aawit, si Jayang Yuan. Hindi, kailangan pa ni Tanya kumita ng pera para sa pagpapagamot ni Dad. Hindi ako pwedeng sumuko. Naghihintay pa si Dad kay Tanya. Kailangang umalis ni Tanya. Inaanyayahan namin ang aming huling munting mga aawit. Silin Tanya. Hindi pa ba dumadating si Tanya? Ang taas nito, takot si Tanya. Maligayang pagdating sa aming huling munting mga aawit. Silin Tanya, huling 3 segundo, kung hindi pa lumalabas sa entablado si Tanya. Kailangan namin kanselahin ang kanyang karapatan sa kompetisyon. Tanya, huwag kang matakot. Siguradong mapapagaling ni Tanya si Dad. Napakagaling na talento, nakakalungkot. 3, 2, 1. Nandito na ako. Nandito na ako. Tanya. Ano bang problema nitong bata? Mukhang nangalakal sa basurahan ang suot. Napakawalang respeto naman ito sa kompetisyon at sa mga hurado. Tanga. Hindi mo man lang mabantayan ang bata. Anong nangyayari? May nangyari ba? Lia, ito ay isang kompetisyon. Bilang hurado, kung lalapit ka para magpakita ng malasakit ngayon, baka sabihin ng mga tao, may tinatago ang batang ito. Daddy, si Tangtang ang gagawa. Tiyak na si Tangtang. Magsisikap para manalo ng kampyonato. Hindi pa nga kayo nagkakakilala, at napakabuti na ni Lia sa bata, kung hahayaan talaga niya, nakantahin ang kantang iyon. At magkakakilala sila. Tapos na ang lahat. Dahil nandito na ang mga kalahok. Simulan na natin ang kompetisyon. Paumanhin po sa inyong lahat, nasira ang tugtog. Hindi ito maayos. Bukas na pinakamaaga. Maayos naman kanina. Paano ito biglang nasira? Paano ka kakanta ng walang tugtog? Maliit ka pa.
Dapat ka nang umuwi. Bumalik ka na lang sa susunod. Kaya ni Tang Tang kumanta ng a cappella. Kumanta na si Tang Tang ng a cappella para sa mga tito at tita sa restaurant dati. Kaya pala, isa kang street performer. Maliit na bata, pakaintindihin mo. Ito ay formal na kompetisyon. Hindi ito kung anumang restaurant o palengke. Tang Tang, ang epekto ng pagkanta ng a cappella ay iba talaga. Kaya, pumili na lang tayo ng kampyon mula sa mga batang pumanta na dati. ako na mismo ang sasabay sa'yo. Lia, isa kang superstar. Ang pagsabay sa isang batang street performer na ganito habang maraming nanunood, hindi magiging maganda para sa'yo. Okay lang. Tang Tang, gusto mo bang kumanta kasama si tita? Salamat po, Tita Lee. Napakabait ni Tita Lee. Parang isang ina. Dahil handang sumabay si Superstar Lee. Iyon na ang pinakamaganda. Kamusta po kayong lahat? Ang pangalan ko ay Tanya. Ang kantang ihahandog ko sa inyo ngayon ay tinatawag na Teka. Magnanakaw siya. Hindi siya karapat-dapat sa kompetisyong ito. Marco, ano ang sinasabi mo? Lia, narito ang kwintas na nawala mo. Nakita ko lang siya sa may pinto. Nagtatago ng kwintas. Talagang. Ninakaw niya yon. Hindi ko po ninakaw yan. Nalaglag ko lang po yan. Sa ospital. Nakita ni Tanya yan. Tanya, itong kwintas. Pwede mo bang ibalik kay Tita Lee? Hindi po, Tita Lee. Ito pong kwintas ay bigay sa akin ng nanay ko. Suot ko na to mula pa noong maliit ako. Bigay ng nanay niya sa kanya. Baka siya ang anak ko. Impossible. Patay na ang anak ko. Lia, ginawa mo tong kwintas na to. Paano nangyari yon? Bigay ng nanay niya sa kanya. Tama ka, Teacher Lia. Alam ng lahat kung gaano mo pinapahalagahan tong pendant na to. Hindi pa matanda tong bata. Bakit mahilig magsinungaling? Tanya, napaka-importante po sa akin. Nitong kwintas, pakibalik na po sa akin. Magpapanggap na lang ako na walang nangyari, okay? Hindi po nagsisinungaling si Tanya. Ito po ay bigay ng nanay niya kay Tanya. Suot na po ni Tanya to mula pa noong maliit siya. Tanya, hanga ako sa galing mo. At naaawa ako sa sitwasyon mo. Akala ko mabuti kang bata. Inimbitahan pa nga kita sa kompetisyon. Talagang nadismaya mo ako. Ngayon, Hindi po, sina Uncle Leo at Grandpa Zhang sa ospital. Pareho silang pwedeng magpatunay. Nakita nila akong suot itong kwintas. Ibigay mo sa akin. Hindi. Hindi. Kay Tanya to. Ibigay mo dito. Hindi. Lia, Ibalik mo sa akin. Bigay to sa akin ni nanay. Lia. Ipapaalis ko siya ngayon din. Hindi. Hindi pwedeng umalis si Tanya. Talaga namang hindi ka natututo. gumising ka, bilis. Anong ginagawa mo? Tita Lee, heto ang kwintas para sa iyo. Ayaw ni Tanya. Pero sabi ng doktor ni Dad, kailangan niya ng 10,000 dolyar para mailigtas ang buhay niya. Pakiusap. Payagan niyo akong sumali sa kompetisyon. Oh, tingnan nyo. Nakakaawa naman ang batang ito. Si Dad na lang ang meron si Tanya. Tita Lee, pakiusap. Tita Lee, nagkamali si Tanya. Hindi dapat sumagot si Tanya sa iyo. CJ, bata pa siya, normal lang magkamali. Naghihintay ng pera ang tatay niya para mailigtas ang buhay nito. Bakit ko pa siya papatulan? Lia, ito ay isang kompetisyon. Kung basta mo na lang siyang papayagan. Hindi lang sasabihin ng mga tao na nagpapakita ka ng pabor, kundi pati na rin na hindi patas ang palabas. Kung gayon, sa iyo ko na ito ipapamahala. Bata, masyado kang bata para makipaglaro sa akin. Hindi kita kailanman hahayaang. Malis si Lia. Umalis ka. Bitawan mo ako. Magaling ang pagkanta niya. Napakaganda ng tunog.
Anong kanta ito? Ito ay isang banal na kanta. Napakaganda ng tunog. Para itong langit. Nakakaantig at nakakabagbag damdamin. Talagang magaganda ang mga liriko. Kapag lumaki na ang ating anak, ang unang gagawin ko ay ituro sa kanya ang kantang ito. Sino ang nagturo sa iyo ng kantang ito? Maaari kayang. Ikaw ang aking anak. Sino ang nagsabi sa'yo na kumanta para sa akin? Bumaba ka, Yumi, ang tapang ng batang ito, na hindi pinansin ang mga patakaran ng kompetisyon, at inagaw ang mikropono para kumanta. Dadalhin ko siya palayo ngayon din. Ang kantang ito. Sino ang nagturo sa iyo? Tita Lee, sabi ni tatay, ang kantang ito ay iniwan sa akin ni nanay. May problema ba? Ikaw ang anak ko. Paumanhin, Yumi, ang bata ay kakapanganak pa lang at nawala na agad. Impossible. Sinungaling ka sa akin. Yumi, Bitawan mo ako. Ibalik mo ang anak ko. Hindi, impossible. Patay na ang anak ko. Kaya nawala na ang anak ni Tita Lee. Nakakaawa naman. Tama lang pala, ang panlilin lang kay Yumi noon, ay ang tamang ginawa. Sa ganitong paraan kahit anong mangyari, hindi na kailanman, makikilala ni Yumi ang batang ito. Lina, paano ka nagkaroon ng ganitong kawalang puso? Ituro ang kantang ito sa iba. Teacher Leia, sino ang iboboto mo? Ako ay nag-a-abstain. Iboboto ko si Sonny Anyan. Ang kanyang pag-awit at paghawak sa emosyon ay napakahusay. Sa teknikal na aspeto, si Tanya ang pinakamahusay na nag-perform. Pero, malubha niyang nilabag ang mga patakaran ng kompetisyon. Nagnakaw ng ari-arian at hindi maayos ang kilos. Kaya iboboto ko rin si Son Yan. Ang kampiyon ng Little Singer competition na ito ay si Son Yan na nanalo ng premyong pera na $14,000. Hindi. Tita Lee, talagang hindi naman. Nagnakaw ng gamit mo si Tanya, hindi si Tanya. Bitawan mo ako, kailangang iligtas ni Tanya si tatay. Anak ko, kung sana'y buhay ka pa, miss na miss ka ni nanay. Tay, Tanya, tay, gising ka na rin sa wakas. Ang tagal-tagal mong natulog. Iniis ko po kayo araw-araw. miss ka rin ni Tay. Tanya, kakagising lang ng tatay mo. Siguraduhin mong maiinom siya ng nutritional soup. Salamat, Sister Wu. Salamat. Pumayat ka. At umitim ka. Tanya, sinabi sa akin ni Erubu ang lahat ng nangyari ngayong taon. Pasensya na, kasalanan ko ang pagkaladkad sa'yo dito, at pagpapahirap sa'yo ng husto. Hindi pagod si Tanya. Nakakilala si Tanya ng maraming mabubuting tao. Pero walang silbi si Tanya. Hindi ako kumita ng pera para sa pagpapagamot mo. Tanya, bawat isa ay may sariling kapalaran. Kapag wala na si tatay, kailangan mong mabuhay ng maayos. Huwag mong sabihin yan, tay. Gagamutin kita. Sigurado, gagaling ka. CJ, mabubuhay ng maayos si tatay, at mananatili kasama si Tanya. Tay, inumin mo na ang sabaw mo. Gumaling ka agad. Tanya, hindi ka pa kumakain. Hindi gutom si tatay. Heto, para sa'yo ito. Ayaw ni Tanya ng sabaw. May masarap si Tanya. Halika dito, Tanya. Ayaw ni tatay ng sabaw. Ipapalit ni tatay ang sabaw para sa tinapay kay Tanya. Okay. Lia, kung malalaman lang ng anak mo,
Siguradong hindi kanya gugustuhing makita na ganito nasasaktan. Sa loob ng 3 araw ay ang ale party. Ikaw ang magiging sentro ng atensyon. Lahat naghihintay na kumanta kasama ka. Kailangan mong pagtibayin ang sarili mo. Ang ale party ay lugar din para pumili ng talento. Sa totoo lang, pagdating sa husay sa pagkanta, ang kampyonatong ito ay dapat napunta kay Tanya. Kasalanan ko talaga. Kapag tungkol sa aking anak, nawawala ang focus ko. Isa lang siyang munting sinungaling. Mabuti na lang hindi natin siya inireklamo sa pulis. Malaki na iyon. Pero gayon pa man, ang tatay niya ay nasa ospital at desperadong nangangailangan ng pera. Kailangan kong pumunta ulit sa ospital para tingnan kung mayroon akong magagawa para matulungan sila. Tay, kukuha lang ako ng tubig. Sige, dahan-dahan lang. Nasaan si Tanya? Lina. Leah, Lina. 6 na taon. Hindi ko inaasahan na makikita kitang muli. Sa ospital pa. Talagang karma mo yan. Anong sakit mo? Mukhang mamamatay ka na, no? karaniwang sipon lang naman. Mukhang nitong mga nakaraang taon, naging maayos naman ang buhay mo. Kung hindi mo, walang pusong iniwan noon, paano ako magiging ang music queen ngayon? Aunt Leah, anong ginagawa niyo dito? Mukhang kilala niya si Dad. Yumi, patawad. Bawiin mo ang iyong murang paumanhin. Hindi ko yan kailangan. Ituring mo na lang na nabulag ako. Ang lahat ng taon na iyon ay nasayang lang. Pero hindi ko inaasahan. Nagagawin mo pa pala na ituro ang kanta para sa anak ko. Sa iba, Hindi. sinusubukan mo pa ring magsinungaling. Si Tanya ang kumanta ng kantang iyon sa kompetisyon. Ang kantang, tayo lang ang nakakaalam. Hindi ikaw ang naglik nito. Kung hindi ikaw, sino pa? Kaya kilala mo siya. Lina, pwede mo akong saktan. Pero anak mo rin ang namatay. Wala ka na bang talagang konsensya? Mukhang hindi pa rin. Alam ni Tanya na anak niya si Candy. Leah, hindi ganyan yun. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, Lina. Maaari kang maging malaya at walang pakialam. Pero hindi ko ito matatanggap. Hindi ko makakalimutan ang minahal ko ng 6 na taon. Na walang pusong iniwan ako. At hindi ko rin makakalimutan ang anak ko. Na namatay agad pagkapanganak. Patawad. Sa totoo lang, Candy. Tama na. Ayokong marinig yan ulit. Lina, ako, si Leah, ay hindi kailanman nagtanim ng galit sa buhay ko. Maliban sa'yo. Candy. Dad, okay ka lang ba? Narinig mo lahat kanina. Dad, kaya pala kayo ni Aunt Leah ay nagkaanak. Bakit mo sinabi noon? Nagaling sa nanay ang kantang ito. Candy, patawad. Sa totoo lang, ang nanay mo ay... Dad, tatay. Dr. Wu, kumusta ang tatay ko? Masyadong balisa ang tatay mo. Tumataas ang kanyang intracranial pressure, at lumala ang kanyang kondisyon. Kailangan niya ng operasyon bukas. Dr. Wu, pakiusap. Iligtas niyo ang tatay ko. Pakiusap. Tanya, ang pinakakagyat na kailangan ngayon, ay ang mock alacom ng 100,000 piso. Hindi ito kaya ng isang batang tulad mo, na gawin. Kung imposible, dapat ka nalang sumuko. Ito ang tatay ni Tanya, hindi si Suko si Tanya. Pupunta ako para kumita ng pera ngayon din. Boss, mayroon pa ba kayong mga plato? Kaya ni Tanya nahugasan ang mga iyon. Tito, itong violin, pinakagusto ko. Noong binili ito ni tatay para sa akin, gumastos siya ng 3,000 piso. Magkano na kaya ang bentahan nito ngayon? Ang violin na ito ay karaniwang modelo at medyo luma na. Pinakamabenta ito ng 500 piso. Maliit na bata. Dahil napakahalaga ng violin na ito sa iyo. Mas mabuti pang itago mo na lang. Ibenta ko na lang. Wala, na mas mahalaga pa kaysa kay tatay. ₱1,523. Malayo pa rin iyan sa 100,000.
Hindi, kailangan kong humanap ng ibang paraan. Tito, tita, may sakit ang tatay ko. Kailangan niya ng 100,000 piso para mailigtas ang buhay niya. Pakiusap, pwede niyo ba akong bigyan ng pera? Tanya, siguradong, babayaran kita ng 1,000, 10,000 beses pa. Hindi sapat, malayo pa sa sapat. Tatay, ano ang magagawa ni Tanya para iligtas ka? Nanay, nasaan ka? Bakit hindi ka pa umuwi? Ang pinakamalaki kong pagsisisi sa buhay na ito ay ang pagkawala ng aking anak. Kung buhay pa siya, siguradong gagawin ko ang lahat na kaya ko para protektahan at mahalin siya. Ibibigay ko sa kanya ang lahat ng magagandang bagay. Sa mundo, Anak ni Tita Lee. ikaw ang anak ko. Hindi. Impossible. Patay na ang anak ko. Si Tita Lee at ako ay may mga anak na magkasing edad. Kung magpapanggap ako na anak ni Tita Lee, baka maaari ako makuha ang pera para iligtas si tatay. Lia, 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 Lia. Tita Lee. Tanya, ano ang ginagawa mo rito? Tita Lee, ako. Ako ang anak mo. Tanya, may mga bagay na hindi mo dapat basta sinasabi. Patay na ang anak ng tita mo. Ang tatay ko ay si Lina. Ano ang sabi mo? Hindi ako namatay noong taong iyon. Kinuha lang ako ng tatay ko. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi ka maniniwala, tingnan mo ito. Lia, patawad. Para maniwala ka na anak mo ako. Kailangang mag-print si Tanya ng pekeng DNA identification report. Kaya pala, ikaw na ang anak ko. Nanay. Tanya, hindi kailanman pinangarap ng nanay. Nabuhay ka pa pala. Lina, kaya sinadya mong linlangin ako na isiping nawala ang anak natin. Para iwanan mo ako ng lubusan, talagang wala kang puso. Hindi mo man lang ako binigyan ng kahit kaunting pag-asa. Nanay, nandito na si Tanya. Patawad. Para kay tatay, kailangang magsinungaling ni Tanya sa iyo. Kaya pala naramdaman ko agad ang pagiging malapit sa iyo. Noong unang makilala kita. Kaya pala ikaw ang anak ko. Tanya, nami-miss ka ng sobra ng nanay. Nami-miss ka rin ni Tanya. Mabuting Tanya, iuwi ka na ng nanay. Ang kondisyon ni Ginoong Lina ay hindi na maaaring ipagpaliban pa. Kailangan niya ng operasyon sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi pa rin nakakahanap si Tanya ng pera para sa operasyon ng kanyang tatay. Ano ang magagawa natin? Itong 20,000 dolyar. Walang paraan na ang isang bata na tulad niya ay makakakuha nito. Kamakailan lang, ang ospital at ang Jiangcheng DNA Bank ay nagtatag ng isang kinship system. Ipadala natin ang sample ni Tanya para subukan. Baka mahanap natin ang kanyang ina. Sa ganitong paraan, si Ginoong Lina. Hello, miss. Huwag kang matakot. Simula ngayon, ito na ang magiging tahanan mo. MM. Ito ang mga damit na binili ni Mommy para sa iyo. Mga global limited edition yan. Lahat ng pinakabagong estilo. At itong mga accessories na kinolekta ni Mommy mula sa iba't ibang lugar. Lahat ng uri ng estilo. Simula ngayon, kahit ano ang gusto mong isuot. At itong mga manika ay pawang limited edition at collector's items. Simula ngayon, magiging mga kalaro mo na sila. Ang gaganda ng mga damit. Ang cute ng mga manika. Parang prinsesa mula sa TV show. Anong problema, Tanya? Hindi mo ba nagustuhan? Mommy, natatakot lang si Tanya na baka masira ang mga yan. Anak, kung masira yan, bibilhan kita ng bago. Ikaw ang prinsesita ni Mommy. Karapat-dapat ka sa lahat ng kagandahan sa mundo. Mabait si Tita Lee kay Tanya. Sayang. Hindi dapat mapunta kay Tanya ang lahat ng ito. Simula ngayon kahit anong gustuhin ni Tanya, sabihin mo lang kay Mommy. Mommy, gusto ni Tanya ng 10. Malapit nang magsimula ang party ni ate. Tara na. Dadaling ka ni Mommy, Tanya, sa isang masayang lugar.
Tanya, kailangan ni Mommy makipagkita sa mga brand representative. Para lang bumati. Dito ka muna. Babalik agad si Mommy. MMHMM. Pagkatapos ng party, sasabihin ko kay Tita Lee tungkol sa bayarin sa ospital. Magaling na bata, napanalunan mo ang Little Singer competition at nakuha ang unang pwesto. Sikat ka na talaga. Sa pagkakataong ito, siguradong mananalo ka sa duet kasama si Heavenly Queen Leah. Ito na ang malaking break mo. Huwag kang mag-alala, Ma'am. Sino pa ba ang karapat dapat kumanta kasama niya? MMHMM. Siya na yun. Magnanakaw ka. Paano ka naglakas loob na magpakita dito? Ikaw rin, nandito ka para sa party. Masarap ang cake na ito. Gusto mo bang tikman? HMPH. Ang niyanyan ko ay ang kampyon ng Little Singer. Ikaw na batang walang pinagmulan. Huwag mo nang isipin na lumapit sa amin. Anong ginagawa mo dito? Nandito ka rin ba para makakuha ng pagkakataong kumanta ng duet? Duet? Huwag kang magkunwaring hindi mo alam. Lahat ng pumupunta dito ay gustong kumanta kasama si Heavenly Queen Lee. Ako si Lee. Hindi. Si Auntie Lee ay isang Heavenly Queen. Hindi ko siya pwedeng pagkaabalahan. Sa tingin ko, nandito ka lang para magnakaw. Hindi ba't ninakaw mo? Ang kwintas ni Heavenly Queen Lee noong nakaraan. Kanino mo naman susubok ang nakawin ngayon? Kaya pala siya, ang magnanakaw na yon. Napakabata pa, natuto na ng masamang ugali, at walang magulang na magdidisiplina sa kanya. Sa kompetisyon noon, nandoon ako. Nakita ko mismo, nahanap nila ang kwintas sa kanya. Ang isang tulad nito, na malagkit ang mga daliri. Paano naman kaya, maging sa isang party? Sino ang nag-imbita sa kanya? Hindi ko ninakaw. Tingnan natin, hahalugugin kita at malalaman natin. Noong nakaraan, masasabi ko, talagang nagustuhan ni Heavenly Queen Lee. Ang kanyang pagkanta. Sa pagkakataong ito, hindi ko talaga hahayaang masira niya ang malaking pagkakataon ni Nianyan. Tingnan natin, saan mo itinago ang lahat? Tingnan mo. Talagang ang ninakaw niya. Nagnanakaw ng gamit sa murang edad. Bakit hindi ka natututong kumilos sa murang edad? Ito ang paborito kong hairpin. At sinasabi mo pa na hindi mo ito ninakaw. Ang hairpin na ito ay nagkakahalaga ng 20,000 dolyar. Talagang adik siya sa pagnanakaw. Napakalakas ng loob magnakaw sa araw. Hindi ko ginawa, sinadya mong ibigay sa akin. At naglakas loob ka pang magsinungaling ulit, malinaw ang ebidensya. Ang isang tulad mo, na palihim na nagnanakaw ng gamit, isang batang masama na tulad nito, ay dapat isumbong sa pulis, para maturuan ng tama. Hindi iyan totoo, si MS. Lee ang nagdala kay Tanya dito. Si Diva Lee na ninakawan mo ng kwintas. Ayaw na sa iyo kahit anong mangyari. Paano kanya dadalhin dito? Kaya pala, hindi ka lang magnanakaw, kundi isa ring sinungaling at manloloko. Kung sino ang ina, ganoon din ang anak. Para palakihin ang batang tulad nito. Ang iyong ina ay hindi rin magaling. Paalisin na kita ngayon din. Hindi nagkasala si Tanya. Hindi aalis si Tanya. Hindi iyan nakasalalay sa iyo. HMPH, walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Sino ang magtatangkang humawak sa kanya? Pasensya na, nahuli ako. Ayos ka lang ba? Hindi ako magnanakaw. Diyos ko, nandito pala ang dakilang Reyna Leah, humihingi ng paumanhin sa bata. Posible kayang siya talaga, ang nagdala sa kanya dito? Kailan pa naging ganito ka-close ang relasyon nila? Ang relasyon nila, noong nakaraang kompetisyon, hindi ba't nag-aaway pa sila? Talaga namang kayo. Paano niyo nagawang pagbintangan ang tauhan ko? Hindi po kami. Ninakaw niya ang aking hairpin. Oo, ito, ang matibay na ebidensya. Kaya pala kayong dalawa pala, nagbintang kay Maria, sa pagiging malaki nyo, at nananakot pa kayo ng bata. Tama, tinulungan pa namin kayo ng husto. Akala namin, ginamit kami ng mag-inang ito. Sinamantala nila kami. Dakilang Reyna Leah. Gusto lang talaga naming makakuha ng pagkakataong kumanta kasama ka. Naging handal kami dati. Patawarin niyo na po kami. Seguridad. Dalhin sila sa pulis. At saka, simula ngayon, si Sofia ay ipinagbabawal na. Mula ngayon, maging sa mga singing competition o iba't ibang handaan, hindi siya pinapayagang sumali. Nanay, ayaw ni Nianyan. Ayaw ni Nianyan na maban. Dakilang Reyna Leah. Itong si Maria, magnanakaw siya. Ninakaw niya ang iyong kwintas noong nakaraan. Hindi mo ba naaalala? Tinuturuan lang namin siya ng leksyon para sa iyo. Tinuturuan siya ng leksyon.
Tungkol ba dito ang sinasabi mo? Oo, iyan nga. Ang kwintas na ito ay sa kanya. Ang kwintas na ito ay kakaiba. Paano naman magiging sa kanya? May dalawang ganitong kwintas. Isa sa akin, ang isa ay sa anak ko. Si Maria ang anak ko. Anak ni Leah, hindi ba siya patay? Anong nangyayari? Diyos ko, si Tanya ay sinadyang kinuha pagkatapos ng lahat ng ito. Sa wakas, bumalik siya sa akin. Tita Leah, mahal na mahal mo ang anak mo, pero nilinlang kita. Napaka-selfish ko. Kaya pala, hindi katakataka na si Leah ay napakabuti sa kanya. Kaya pala siya ang anak ni Leah. Imposible. Paano siya naging kasing swerte? Dalhin niyo siya palayo. Hindi. Talagang masayang okasyon ngayon. Congratulations kay Leah sa pagbabalik ng kanyang anak. Congratulations. Gamit ang pagtitipon na ito. Nais kong sabihin sa lahat, nais kong linawin ang dalawang bagay. Una, si Tanya ay hindi magnanakaw. Huwag po kayong mag-espekula ng masama o manirang puri sa kanya. Pangalawa, ang talento sa pagkanta ni Tanya ay higit pa sa ordinaryong tao. Sa kompetisyon ng Little Singer dahil sa aking mga personal na bagay. Kaya hindi ako naging patas sa paghusga, na naging dahilan para hindi makuha ni Tanya ang dapat sana sa kanya, ang karangalan ng pagiging kampyon. Nililinaw ni Tita Leah ang mga bagay para sa akin. Patawad, Tanya. Dati, lahat iyon ay dahil sa akin. Mali ang pagkakaintindi ko sa iyo. Kaya ka, nagdusa ng husto. Mapapatawad mo ba si Mommy? Si Mommy ang pinakamagaling na Mommy. Tanya, para sa pagtitipon na ito, maging ang iyong pagkatao o ang iyong talento sa musika, ikaw ay ang pinakamahusay na pagpipilian para sa duet partner. Gusto mo bang kantahin ang kantang iyan kasama ako? Ang ganda ng kanta. Talagang mag-ina sila, ang chemistry, ang emosyon. Nakakabighani. Halos maiyak ako. Yung batang iyon. Alamin mo kung sino si Tanya. Bakit niya nakilala si Clara? Tanya, hindi ako makapaniwala na naging viral ang duet video natin pagkatapos ng party. Ngayon, tinatawag na tayo ng lahat online. Bilang dynamic duo ng industriya ng musika. MS, Lee. Pasensya na po, napakabuti niyo sa akin. Pero nagsinungaling ako sa inyo. Hindi dapat mapunta kay Tanya. Ang mga parangal na ito, hindi na pwedeng magpatuloy. Ang ganito. Nanay, pwede mo ba akong bigyan ng $100,000? Gusto kong iligtas si tatay. Anong nangyari kay Lina? Naaksidente sa sasakyan si tatay. 1 taon na ang nakalipas. May namuong dugo sa kanyang utak at kailangan niya ng operasyon. Aksidente sa kotse. Kaya pala ang putla niya. Noong huli ko siyang nakita, grabe ang sugat niya. Pero sinabi niya na, sipon lang, natatakot ba siya na hindi ko siya tutulungan? Kung nalaman ko, o ayaw lang talaga, niyang malaman ko. Sabi ni Dr. Wu, kung hindi natin makuha ang pera, mahuhuli na ang lahat. Nanay, pakiusap tulungan mo si tatay. Hindi. Malupit niya akong iniwan noon. At nagsinungaling na namatay ka, kaya nagkahiwalay tayo, ng 6 na taon. Hindi ko siya mapapatawad. Pero mabait sa akin si tatay. Siya lang ang tatay ko. Hindi ko siya pwedeng mawala. Tanya, pumayag si nanay, sa kahit ano, pero hindi dito. Nanay, nagmamakaawa ako. Kung ililigtas mo si tatay, gagawin ko ang lahat ng hihingin mo. Sige na, nangangako ako sa iyo. Salamat, nanay. Tatay, magiging okay ka. Magiging okay ka.
Kung hindi mo ako iniwan noon, hindi ka sana nahihirapan na magbayad para sa operasyon. Dapat kang maging masaya na pinalaki mo ang isang mabuting bata tulad ni Tanya. Dr. Wu, kumusta ang tatay ko? Tanya, naging matagumpay. Ang operasyon ng tatay mo. Tanya, itong sabaw ng tadyang ng baboy at pata, pinakuluan ko yan buong umaga. Kaka-opera lang ng tatay mo, kaya kailangan niyang bumawi ng lakas. Ito naman ang bird's nest soup na binili ng anak ko. Narinig ko na napakabuti nito para sa paggaling pagkatapos ng operasyon. Malaking tulong talaga. Lahat yan ay masustansyang pagkain. Ang pagkonsumo nito ng tama ay makakatulong sa paggaling ng tatay mo. Salamat po sa inyong lahat. Kapag nagkapera na si Tanya, siguradong pagagalingin ko ang lahat ng sakit nila. Walang anuman, hindi ko inakala na ang nanay mo pala ay si Heavenly Queen Leah. Ngayon, maayos na ang lahat. Pagkatapos ng hirap, may ginhawa. Hindi ka na maghahirap pa. Nitong mga nakaraang araw, malaking abala ang naidulot ni Tanya at ng tatay niya sa inyo. May 1 milyong piso sa card na ito. Tanggapin niyo po sana. Nako, hindi. Itong si Tanya, malaki ang naitutulong niya sa amin. Hindi namin matatanggap ang pera nyo. Maliit na pasasalamat lang po ito. Nitong mga nakaraang araw, salamat sa pag-aalaga niyo kay Lina. Kung hindi niyo po tatanggapin, hindi ako mapapakali. Kung gayon, salamat po, Heavenly Queen Leah. Napakabait talaga ni Tita Leah. Sa hinaharap, ang perang ito, siguradong doble ang ibabalik ni Tanya sa inyo. Sige, kaka-opera lang ni Ginoong Lina, kaya hindi dapat masyadong maingay. Lumabas na tayo agad, at hayaan siyang makapagpahinga ng maayos. Sige, tara na. Lahat sila ay mabubuting tao. Kapag wala si Tanya sa ospital, sila ang tumutulong. Mag-alaga sa tatay ko. Hindi ko alam kung kailan madyay gising si tatay. Huwag kang mag-alala. Ang lahat ng gastos sa pagpapagamot at nursing fees ng tatay mo sa hinaharap. Ako na ang bahala. Salamat sa hindi lang pagtulong kay Dad bayaran ang operasyon, kundi pati pagbibigay ng pera kay Lolo Jow at sa kanila. Ngayon kailangan ko nang bayaran ang gamutan ni Dad. Lahat ng nagawa ko ay dahil sa kanila. Sila ang mga kaibigan mo. Si Lina ang dad mo. Kahit anong gusto mo, gagawin ni Mom. Bakit ka umiiyak? May nagawa bang mali? Si Mom. Masyadong mabuti si Mom sa akin. Sobrang mabuti. Pakiramdam ni Tanya ay hindi na niya mababayaran. Anak na kaloka. Anak ka ni Mom. Ito ang dapat gawin ni Mom. Basta't masaya ka at malusog. Gagawin ni Mom ang lahat. Tita Lee, kung ikaw talaga ang nanay ni Tanya, masaya sana. Pero lahat ng ito ay ninakaw ni Tanya. Pasensya na, Tita Lee. Hindi na kayang magsinungaling ni Tanya sa iyo. Tita Lee, sa totoo lang hindi ako. Bakit Auntie Ili pa rin ang tawag mo sa akin? Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo, dapat nanay ang tawag mo sa akin? Ako. Huwag kang umiyak. Bukas ang kaarawan ni nanay. Dati, taon-taon, umaasa si nanay na may pagdiwang ang birthday niya kasama ka. Sa wakas, nagkaroon na ako ng pagkakataon. Natuparin ang kahilingang iyon. Kaarawan. Tutulungan mo ba si nanay? Natuparin ang kahilingang ito. Malaki ang naitulong sa akin ni Auntie Lee. Dapat may magawa rin ako para sa kanya. Tutulungan ko siyang tuparin ang kahilingang ito. Anak, ano ang gusto mong bilhin? Uncle, ang nanay ko ay isang mang-aawit. Ngayon ang kanyang kaarawan. Gusto ko siyang bilhan ng regalo. Singer pala ang nanay mo, ha? Siguradong gusto niya ang mga instrumentong pamusika. Itong profesional na piano, maganda ang kalidad ng tunog, 70,000 piso. Mas mura naman itong mga nandito, makakakuha ka ng disenteng isa sa mahigit, 1,400 piso. Hindi ko kayang bilhin kahit isang disenteng regalo. Tito's massage device, magkano yan? 600 piso, pangmasahe sa baywang yan. Ang pinakamagandang brand, nakakatulong sa pagod ng baywang. ₱500, kulang pa ng 75 piso. Hahanap na ng paraan si Tanya. Teka. Kakagaling ko lang, sa paglilinis, kung tutulungan mo akong maglinis. Ibebenta ko sa iyo ang protector sa baywang. Salamat, boss. Siguradong lilinisin ko yan. Walang bahid, walang kahit isang alikabok. Talagang maalalahanin ang batang ito. Kapag nakita ni nanay ang regalong ito, siguradong magugustuhan niya. Talaga, gusto lang ni Tanya na maging mas masaya siya.
Lina, kaya pala ang report mo ay peke. Hindi mo nga alam na ikaw ang tunay na anak ni Yumi. Hindi mahalaga. Kung gayon, hayaan mong tulungan kita. Tapusin ang larong ito. Maligayang kaarawan. Nanay, humiling ka at hipan mo ang mga kandila. Unang hiling. Sana si Tanya ay malusog at hindi na muling magkasakit. Pangalawang hiling. Sana si Tanya ay maging masaya at magkaroon ng lahat ng kailangan niya. Hindi na mag-aalala sa buhay at nahihirapan. Pangatlong hiling. Sana kami ni Tanya ay maging masaya magpakailanman at mamuhay ng maligaya. Sana si nanay ay maging masaya magpakailanman. Nanay, bakit para sa akin ka lang humihiling? Ang kaarawan ay para sa sariling hiling. Anak ko, para sa akin. Ikaw ang buong mundo ko. Basta't maayos ka. Kontento na ako. Napakaganda ng panaginip na ito. Kung maaari lang na mapanaginipan ko ito palagi, perpekto na. Lia. Ito ang regalo ko para sa'yo. Gawa ito ni Master Fanling. Ang third piano concerto. Hindi na ito mabibili. Ano man ang gusto mo, hahanapin ko para sa'yo. Marco, maraming salamat. Hindi na natin kailangang magpasalamat sa isa't isa. Tanya, ano ang inihanda mo para kay nanay? Ano ang regalo? Tanya, ito. Madalas sumulat ng liriko si nanay, at sabi ng boss, malaking tulong ito para sa brace sa likod. Hindi gaanong mayaman si Tanya, kaya sana huwag mong maliitin. Tanya, hindi ko inaasahan na ganito ka. Maalaga kay nanay. Ito ang pinakamahalagang regalo na natanggap ko. Siguradong si nanay ay araw-araw itong gagamitin. Lia, may isa pa akong napaka-espesyal na regalo na gusto kong ibigay sa'yo. Marco, isang regalo mula sa iyo ay napakahalaga na. Bakit ka pa naghanda ng higit pa? Itong si Tanya, hindi naman siya anak mo. Niloloko ka niya. Marco, anong pinagsasabi mo? Hindi kita hahayaang siraan si Tanya. Lia, ang DNA report ni Lin Tanya ay peke. Anong sinabi mo? Ang tindahan na ito ay nag-specialize sa pagpeke ng lahat ng klase ng report. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong i-check. Tanya, bakit mo ako niloko? Tita Lee, patawad po, talagang hindi kinaya ni Tanya na makalakam ng 20,000 dolyar para sa bayarin sa operasyon. Lia, ang anak mo, nakita ko mismo na namatay siya. Si Lin Tanya ay anak ni Lina mula 6 na taon na ang nakalipas. Dot ang anak na nakuha niya sa ibang babae. Matagal ka nang niloko ni Lina. At ginamit muli ni Lin Tanya ang lahat ng ito para lokohin ka. Hindi po, Tita Lee, pakiusap, hayaan niyo akong magpaliwanag. Ang galing naman. Lina, niloko mo na ang damdamin ko dati. At ngayon ang anak mo ay niloloko na naman ang damdamin ko. Anong klaseng tanga ba ako, si Elia? Para hayaan silang paulit-ulit tapakan ng aking katapatan? Tita Lee, hindi po ganoon, pakiusap, hayaan niyo akong magpaliwanag. Lumabas ka. Maliit na sinungaling ka. Lumabas ka. Sinungaling ka. Ano ang mali kong ginawa? Bakit ginamit mo ang anak ko? Para linlangin ako. Ano ang mali kong ginawa? Tita Lee, patawarin mo ako. Kung mapatawad mo ako, gagawin ni Tanya ang lahat. Patawarin. Tanya, sasabihin ko sa iyo. Ang 2 taong pinakaayaw ko sa buhay na ito ay 2 lang. Ikaw at si Lina. Patawad, kasalanan lahat ni Tanya. Huwag mo sanang isisi kay tatay. Lumabas ka. Ayokong makita ka pa ulit. Tita Lee, patawad. Patawad. Kunin mo ang marumi mong gamit at lumabas ka. Tita Lee. Tita Lee. Tita Lee. Tita, Tanya is sorry. Please, please open the door for me. Tanya will do anything you ask. Anak ko, patawad, anak. Akala ni mommy iba ka. Naibigay ko sa iba ang lahat ng pagmamahal mo. Nagkamali si mommy. Walang kwenta si mommy. Patawad. Lia, patawarin mo ako sa ginawa ko. Hindi ko hahayaan na gumawa sa'yo. Tita,
Saktan mo si Tanya, pag-alitan mo si Tanya, okay lang. Huwag ka nang magalit. Patawad. Pirma ka lang dito. Kaya, samahan ka ni Mommy. Tanya, hindi inakala ni Mommy na buhay ka pa pala. Patawad. Tita. Tanya, gising ka na rin sa wakas. Nilalagnat ka ng isang araw at isang gabi. Dr. Wu, si Tita Lia ba, ang nagdala sa akin sa ospital. Tanya, huwag mo nang masyadong isipin yan. Ang datos ng pisikal na kondisyon ng iyong ama kamakailan ay medyo stable. Dapat ay magising na siya sa loob ng ilang araw. Kung gayon, pwede mo nang maayos na bayaran ang iyong utang kay Heavenly Queen Lia. Patawad po, Ginang Lee. Inutusan kami mula sa itaas, na dalhin si Lina. Mula ngayon, ang ospital na ito, ay hindi na pinapayagang tanggapin siya. Naiintindihan. Nagkakamali ba kayo? Ito ay isang pagkakamali. Sa tingin ko ay walang pagkakamali sa pagitan natin. Ginang Lee. Sa mga araw na ito, ang ospital ng iyong ama, lahat ng gastos, ay ako ang nagbayad. Ang bayad sa operasyon. Ituring mo na lang itong kabayaran para sa iyong championship bonus. Hindi ko na ito hahabulin pa. Pero ang iba pang mga gastos, kabuang 15,000 dolyar. Hindi ka naman atras, di ba? Ginang Lee, magtatrabaho ako ng husto para kumita ng pera, para bayaran ka. Dapat lang. Ngayon, ititigil ko na. Ang suporta ko sa iyo. Lumabas ka na ng ospital. Ginang Lee, hindi pa gumagaling ang aking ama. Mapanganib kung ilalabas siya ngayon. Pwede ba kaming umalis sa loob ng ilang araw? Ano ang kinalaman niyan sa akin? Ginang Lee, ang bagay na ito ay walang kinalaman kay tatay. Kasalanan lahat ni Tanya. Hindi dapat nagpanggap si Tanya na anak mo. Tumahimik ka. Anong karapatan mong banggitin siya? Ito ang kwintas na ibinigay ko sa anak ko. Anong lakas ng loob mong isuot yan? Ginang Lee, patawad po. Ginang Lee, pwede mo ba itong ibigay sa akin? Pirma lang ito. Lahat ng ito ay panloloko mo lang. Bakit ka pa rin nagpapanggap na ganoon ka deboto? Ano man ang ibinigay ko sa iyo, binabawi ko na ang lahat. Hindi. Yumi, hindi mo ba naaalala kung bakit tayo narito? Paalisin sila. Huwag mong hawakan ng aking ama. Hindi ako aalis. Tigil. Lolo Jow. Guro Lee, alam namin na mali ang ginawa ni Tanya, pero sinubukan din niyang iligtas ang kanyang ama sa loob ng maraming taon. Hindi nagpakita ang kanyang ina, isang bata pa rin, ang kailangang kumita ng panggastos sa ospital para sa kanyang ama. 100,000 piso. Kahit ilang bote pa ang makolekta niya, hindi niya ito mabuo. Si Tanya ay kilala namin, mula pagkabata. Araw-araw, nagtatrabaho siya gabi at araw para kumita. Mabuting bata siya, nag-aalala lang siya masyado ngayon, kaya siya nagsinungaling sa inyo. Tungkol naman sa perang utang ni Lina sa inyo, tutulungan namin kayong makolekta ito. Hindi na tayo magkakautang sa inyo. Bukod pa riyan, isa ay pasyente, isa ay bata. Kung paalisin niyo sila, wala na talaga silang mapupuntahan. Kung gayon, hintayin na lang natin na gumaling si Lina bago natin pag-usapan. Yumi, naawa ka sa kanila. Sino ang mahahabag sa anak mo? Nakalimutan mo na ba ang ginawa nila sa'yo? Kakapanganak lang ng anak ko, at walang puso ninyo siyang ginamit. Kung gayon, sino ang mahahabag sa akin? Mga sinungaling kayong dalawa, ito ang nararapat sa inyo. Tita Lee, kasalanan ko po lahat. Walang kinalaman si Dad dito. Paalisin niyo sila. Kung gusto niyong galawin si Kuya Lina at si Tanya, kailangan niyo munang dumaan sa amin. Dr. Wu, pagkatapos ng SG comparison, nahanap na namin ang ina ni Tanya. Sino siya? Si Lia, ang reyna ng langit na si Lee. Ano? Tanya, siya na nga ang anak ni Reyna ng Langit na si Lee. Magaling. Sasabihin ko na ang balitang ito sa kanila ngayon.
Kung tama ang pagkakatanda ko, binigyan kita ng 1,000,000 piso para sa bayarin sa paggamot, tama? Lahat ba kayo ay magiging walang utang na loob? Bilisan nyo at umalis kayo sa daan ko. Heavenly Queen Leah, salamat sa pagbibigay nyo ng pera. Pero hindi namin ito nararapat. Ang pera sa card na ito, hindi namin nagastos kahit 1 sentimo. Ibinabalik namin ito sa inyo ngayon. Oo, si Tanya at si Lina ay parehong mabubuting tao. Hindi namin talaga mapapanood na. Paalisin nyo sila. Lolo Jow, salamat. Sige. Kung tatanggi ka sa handog, iinom ka ng parusa. Huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Paalisin nyo silang lahat. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Huwag mo akong hawakan. Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Kuya Shu. Lolo Jow. Huwag niyo hawakan ang daddy ko, hindi ako aalis. Bakit kayo nagtatagal? Bilisan nyo at paalisin silang lahat para sa akin. Daddy. 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 Leah, si Tanya ay anak mo. Ano ang sabi mo? Kainis, bakit ngayon ka pa nagising? Daddy, ang galing mo, gising ka na rin sa wakas. Leah, nagsinungaling ako sa'yo noon. Hindi patay ang bata. Dinala ko lang siya palayo. Siya si Tanya. Talagang ang mag-ama kayo. Pati mga paraan mo ng panluloko, pareho lang. Daddy, si mommy ba talaga si Tita Leah? Lina, kahit ngayon pa, nagsisinungaling ka pa rin kay Leah. Itong si Lina Tanya ay anak mo sa ibang babae. Sa buhay na ito, ikaw lang ang meron ako. Kung si Tanya ay hindi, anak mo, bakit ko siya papakantahin ng kantang yon? Bakit ko ibibigay sa kanya ang peace buckle? Tama. Sinabi mo pa talaga sa kanya ang tungkol sa mga bagay ng anak natin. Hindi niya iyon karapat-dapat. At hindi ko talaga papayagan na madungisan siya nito. Leah, paniwalaan mo ako, siya talaga ang anak mo. Nagsinungaling ako sa'yo noon dahil wala akong nagawa. Noong kailangan mo ng operasyon, ako. Lina, nag-aaway pa rin ba kayo dito? Gaano pa kalalim ang gusto mong saktan? Si Leah. Ako. Tumahimik ka. Lahat ng sinasabi mo ngayon, hindi ko paniniwalaan kahit isang salita. Leah, bakit ka pa nag-aaksaya ng hininga? Nakikipag-usap sa kanila? Huwag kang magpigil. Paalisin mo silang lahat dito. Huwag kang lalapit. Tanya. Bitawan mo si Tanya. Bitawan mo si Tanya. Bitawan mo ako. Tanya. Daddy. Tanya. Teacher Leah. Mula sa DNA database, lumabas na ang resulta ng paghahambing. Si Tanya ay talagang anak mo. Si Tanya ay talaga ang anak mo. Sinusubukan mo pa rin akong lokohin? Dr. Wu, bilang doktor, ilegal ang pagtulong sa isang tao na pekay ng mga resulta. Ginoong Marco, wala akong kakayahan na pekay ng ganitong ulat. Ginoong Marco, ito ay mula sa opisyal na database, mga resulta ng paghahambing, ang pinaka-autoritatibong pagkakakilanlan sa Jiangcheng. Kung kahit ito ay hindi totoo, wala nang iba ang mapagkakatiwalaan. Leah. Hindi ako nagsinungaling sa'yo. Leah, paumanhin. Noong panahong iyon, akala ko si Tanya ay isang scammer. Hindi ko inaasahan na siya pala talaga, ang anak mo. Talaga nga na anak kita. Paano nangyari ito? Bakit ka naman tumama ng ganyan? Daddy, kamusta ka? Ayos lang si Daddy. Tanya. Huwag. Sisihin. Si Mama. Daddy. Lina, pinipilit niyang bumangon. Mahina na ang katawan niya, tapos hinayla siya, na nagdulot ng sugat at pagdurugo niya. Kaya siya nawalan ng malay. agad na ilagay si Lina sa isang premium ward. Ihanda ang lahat ng pinakamaganda para sa kanya. Tanya, patawad, Mama. Leah. Salamat. Sa pagtulong kay Daddy na mailipat sa magandang lugar, ang pera ngayon, at ang pera dati, babayaran kita. Tanya, Leah, kasalanan ko talaga.
Dati, dapat sana dinala ko kayo ni Tanya para sa isa pang paternity test. Hindi sana tayo magkakaroon ng ganitong malaking hindi pagkakaunawaan na nagdulot ng pagkakawatak ninyo. Ni Tanya. Marco, hindi mo kasalanan. Masyado lang akong padalos-dalos. Kaya naman, nasaktan ko si Tanya at si Lina. Pero, sino ang mag-aakala na itong si Lina para makuha si Tanya? Nagsinungaling sa iyo na patay na siya. Kasalanan niya lahat. Kahit anong gawin ni Lina, si Tanya pa rin ang anak ko. Sa pagkakataong ito, ayokong mawala siya ulit. Lina. Maaari ka sanang nabuhay sa labas, nakaligtas, pero pinilit mo pa rin ang iyong kapalaran, at bumalik. Huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Dad, birthday ni Tanya ngayon. Nangako kang, dadalhin mo ako sa amusement park. Pero kailan ka madyay gising? Tanya, nagdala si Mommy ng braised pork ribs at spicy chicken wings ngayon. Hindi mo nagustuhan ang mga ulam nitong nakaraang 2 araw. Sana, mayroon kang magustuhan ngayon. Dad, kailangan mo nang magising agad. Kikita na si Tanya ngayon. Tanya, patawad. Alam ni Mommy na nagkamali siya. 3 araw na. At hindi mo nakikita si Mommy. Miss na miss ka ni Mommy. Little Bear, ibibigay mo ba ang bote kay Tanya? Pero sabi ni Dad, hindi dapat ako kumuha ng gamit ng iba nang walang pahintulot. Lina, bakit ka naman ganyan kawalang kwenta? Nadapa ka pa kahit nakasuot ka ng costume. Ayos ka lang ba? Sinasabi mo bang, gusto mo ako? Kaya mo binibigay sa akin ang bote. Salamat, Little Bear. Sabay na tayong mangolekta ng bote. Tanya, hindi mo makikita ang iyong ina. Pero kontento na ako na makasama ka. Sa birthday mo ng ganito. Little Bear, kahanga-hanga ka ngayon. Kumita ka ng 300 piso. Kaya, noong mga panahong hindi ko alam, nahihirapan ng husto si Tanya. Napakabata pa, pero napakarami na ang dinadala. Ang perang kinita natin ngayon, hatiin natin 50-50. Ito ay para kay Little Bear, at ito naman ay para kay Tanya. Little Bear, saan mo ako dadalhin? Ito ay para kay Tanya. Wow, ang galing mong sumayaw, Little Bear. Kahanga-hanga ka. Si Dad lang ang nakakaalam ng birthday ko. Paano mo nalaman? Tanya, anak kita. Paano naman? Makakalimutan ni Mommy ang birthday mo. Simula ngayon, hindi na makakalimutan ni Mommy ang birthday mo. Naiintindihan ni Tanya, sikreto lang yan. Ito ang biyolin na binili ni Dad para kay Tanya. Akala ni Tanya, hindi na niya ito makikita muli. Hindi ko inaasahan na ibabalik mo ito para sa akin, Little Bear. Talagang nagustuhan ni Tanya ang regalo na ito. Salamat. Tanya, kahit anong gusto mo, ibibigay sa iyo ni Mommy.
Alam ni Tanya, dapat gumagawa ka ng kahilingan sa iyong kaarawan. Ang una kong kahilingan ay, para gumaling agad si tatay, at hindi na magkakasakit muli. Ang pangalawa kong kahilingan ay, ang laging makasama si tatay. Ang pangatlong kahilingan ko, ay lihim. Salamat, maliit na oso, para sa sorpresang kaarawan na inihanda mo para kay Tanya, at sa pakikipaglaro sa akin buong araw. Masaya si Tanya ngayon. Tanya, umaasa si nanay na lagi kang masaya. Ikaw si nanay. Tanya, alam ni nanay na ayaw mo akong makita. Pero matagal nang wala si nanay. Sa buhay mo sa loob ng maraming taon, gusto-gusto ni nanay na makasama ka sa isang kaarawan. Tanya, patawarin mo na si nanay, ha? Mainit at nakakapagod siguro to suotin, di ba? Paano naman, ako, ang marangal na diva, isang kasuotang maskot lang. Paano naman ito magiging mahirap para sa akin? Nanay, huwag mo na itong gagawin muli sa hinaharap. Tanya, sa wakas ay tatawagin mo na akong nanay. Ibig sabihin ba nito ay napatawad mo na si nanay? Alam ni nanay na nagkamali siya. Hindi na ito gagawin ni nanay sa iyo o kay tatay. Hindi na nagagalit si Tanya kay nanay. Alam ni Tanya na mahal ni nanay si Tanya. At nagsinungaling si Tanya kay nanay. Napatawad na rin ni nanay si Tanya. Nanay, ang ikatlong kahilingan ni Tanya. Alam mo ba kung ano iyon? Sobrang gusto ni Tanya si tatay. Ang unang dalawang kahilingan ay pawang tungkol kay tatay. Ang ikatlong kahilingan ay dapat tungkol din kay tatay, di ba? Ang ikatlong kahilingan ni Tanya ay ang pag-asa na laging masaya si nanay. At makasama natin habang buhay. Tanya, tunay kang mabuting anak ni nanay. Nanay, kailangan kong maghandog ng pagkilala para sa iyo, para malaman ng lahat na anak ni Elias si Tanya. Tanya, gising na ang tatay mo. Hindi ko inaasahan na si Tanya ay anak nga ni Guru Lia. Kung gayon, maaari na kayong magkakasama muli. Dr. Santos. Mas malubha na siguro ang sakit ko sa bato ngayon, di ba? Nararamdaman ko, marami akong karamdaman sa katawan. Umabot na ito sa gitnang yugto. Kung walang angkop na mapagkukunan ng bato, mabubuhay ka na lamang ng 3 buwan pa. 2 taon na ang nakalipas. Nang ma-diagnose ako ng sakit sa bato, iniisip ko pa rin na makakasama ko si Tanya hanggang sa lumaki siya. Ngayon, mukhang imposible na. Baka ito na ang oras para ibigay ko si Tanya kay Yumi. Ginoong Marco, huwag po kayong sisuko. Makakahanap tayo ng angkop na kidney source. Matagal na tayong naghahanap at wala pa rin tayong nakikita. Wala nang pag-asa. Para dito, sana ay ipagpatuloy ninyo ang pagiging confidential nito. Daddy. Nanalangin lang si Tanya na gumising ka. Hindi ko inaasahan na gagana talaga. Sobrang nami-miss ka ni Tanya. Maligayang kaarawan, Tanya. Patawad. Hindi ka na idadala ni Daddy sa amusement park. Okay lang, Daddy. Si Mommy na, ang espesyal na nag-celebrate ng birthday ni Tanya kasama ako. Masaya si Tanya. Sabi rin ni Mommy, nabibigyan niya si Tanya ng family recognition banquet. Mukhang gusto mo talaga si Mommy. Sa tingin ni Tanya, si Mommy ang pinakamagaling na mommy sa buong mundo. Sabi rin ni Mommy, si Tanya ang pinakamagaling na baby sa buong mundo. Magaling, ngayon, makakapagpahinga na ako ng maluwag. Tanya, pwede ka bang lumabas muna? May kailangan lang kausapin si Daddy kay Mommy.
Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa kanya. Kung hindi mo inilayo si Tanya mula pagkapanganak, ay dapat na-enjoy niya lahat ito. Marco, bakit mo noon pinagsinungalingan mo ako na patay na si Tanya? Ayoko lang ipasa ang anak ko sa taong mamamatay na. Hindi ko inaasahan na mabubuhay ka. Patawad, Yumi. Hindi na ako magtatagal. Kaysa malaman mo ang katotohanan at maranasan muli ang sakit ng pagkawala. Mas mabuti ng kamuhian mo ako. Hindi lang ako nakaligtas, kundi naging superstar pa ako. Mula ngayon, huwag mo nang isiping paghihiwalayin pa kami ni Tanya. Ang kustodya ni Tanya. Ibibigay ko sa'yo. Ano ang sinabi mo? Noong una, nakita ko siya bilang isang taong makakakuha ng pera para gamutin ang sakit ko. Ngayong magaling na ako, hindi na siya mahalaga. Kaya natural lang, itatapon ko na siya. Kaya, si Tanya ba, itatabi mo lang kapag kailangan, tapos itatapon mo na lang kapag pabigat na? Lina, alam mo ba kung paano kumita si Tanya para gamutin ang sakit mo? Sa murang edad, nasa labas siya mag-isa, naghugas ng pinggan, namumulot ng basura, kumakanta para sa pera. Ako ang kanyang ama. Mga bagay yan na dapat niyang gawin. Nakakahiya na minahal ka ng ganyan ni Tanya. Handang gawin ang lahat para sa iyo. At umasa para sa iyo. Lina, paano mo siya matitiis na iwanan? Hindi ka talaga karapat-dapat maging ama niya. Dahil gusto mong maging nanay niya. Ngayon, pwede mo na siyang isama. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan ko si Tanya simula ngayon. Wala ka ng kinalaman kay Tanya. Daddy, Mommy, nag-aaway ba kayo? Hindi nag-aaway si Daddy at Mommy. Nag-uusap lang sila tungkol sa pagpunta natin sa amusement park. Hiling mo yan. Pwede rin akong maging tulad ng ibang mga bata na pupunta sa amusement park kasama sina Mommy at Daddy. Wala akong pakialam sa iniisip mo. Pero sa harap ni Tanya, sana kumilos ka na parang mabuting ama. CJ, Tanya. Hahayaan ka ni Daddy. Natuparin ang huling hiling mo. Bilang huling regalo bago tayo maghiwalay. Ito ang huling regalo mula kay Daddy. Mommy at Daddy, isuot nyo yung cute na bunny headband para malaman ng lahat na pamilya tayo. Ang bunny headband na pinili ni Tanya, gusto na gusto ni Mommy. Gusto rin ni Daddy. Daddy, bakit may dugo ang ilong mo? Lina, gumaling na ba talaga ang sakit mo? Wala lang yan. Tuyong-tuyo lang talaga ang panahon. Halika na, Tanya, laro tayo, okay? Si Tanya ay nasa pangangalaga mo na simula ngayon. Sa family reunion dinner bukas, gusto talaga ni Tanya na dumating ka. Nagawa ko na ang lahat ng dapat kong gawin. Kaya hindi na kailangang pumunta. Talaga namang walang puso ka. Huwag kang mag-alala, hindi ako tulad mo. Kung gusto mong makita si Tanya sa hinaharap, pwede kang pumunta kahit kailan. Hindi na kailangan. Wala na akong masyadong oras. Ano? Ito si Tanya, ang kanyang mga nakasanayan at ilang pag-ingat. Isinulat ko lahat iyan sa itaas. Dad, uwi na tayo, Tanya. Dad, sobrang saya ni Tanya ngayon. Ang makasama kayo ni Mom ay parang panaginip. Pwede ba tayong maging ganito kasaya araw-araw? Masaya si Tanya araw-araw simula ngayon. Mas masaya pa kaysa ngayon. Allergic sa mangga. Hindi gusto ang kamatis. Tinatanggal ang kumot kapag natutulog. Ang mga gusto ni Tanya, alam niya lahat iyon ng malinaw. Mayroon ba talaga siyang walang pakiramdam para kay Tanya? Maligayang pagdating sa lahat sa aking recognition ceremony. 6 na taon na ang nakalipas. Akala ko na wala na siya magpakailanman. Sa kabutihang palad, pumanig sa akin ang langit. Hinayaan akong mahanap ang aking munting prinsesa. Ngayon nais kong ipakilala sa mundo. Ang aking anak, si Tanya.
Tanya, patawad. Hindi na pwedeng manatili si Dad sa'yo. Simula ngayon, dapat kang sumunod ng maayos sa iyong ina. Lumaki kang mabuti. Kalimutan mo na si Dad. Lina, saan ka pupunta? Ano ang sinabi mo 6 na taon na ang nakalipas? Sinabi mo, naaalisin mo ang batang iyon, at hindi ka na muling magpapakita sa tabi ni Lia. Bakit ka bumalik ngayon? Hindi ganoon. Dahil may sakit ako. Kailangan kumita ni Tanya para sa mga gastusing medikal ko. Kaya, Kung gayon, mamatay ka na lang doon. Imbes na hayaan pang umabot sa ganito. Tingnan mo kung gaano kabongga ang recognition ceremony na ito. Halos mamatay na si Lia sa pagpapasisa sa kanya. Marco, nangyari na ang mga bagay. Bukod pa riyan, 6 na taong gulang pa lang si Tanya. Hindi mo kailangang maging ganyan ka-intolerant sa isang bata. Bakit ako susuko? Ang hindi ko matolerate ay, ang anak niya sa'yo. Kami ni Lia ay childhood sweethearts. 20 taon na akong kasama niya. Kung hindi mo siya inagaw noon pa, matagal na siyang magpapakasal sa akin. At magkakaroon na sana kami ng sarili naming mga anak. 6 na taon. Kung gusto ka ni Lia, matagal na kayong magkasama. Tumahimik ka. Ang mga bagay ko ay hindi mo kailangang pakialaman. Hindi ko papayagan ng sinuman na kunin si Lia. Atake. Hindi mo na kailangang gawin yan. Nagdesisyon na akong umalis. Alam ko naman. Pero nandyan pa rin ang bata, di ba? Ano ang gusto mo? Bitawan mo ako. Dahil recognition ceremony ito. Bilang kanyang tito, natural na may malaki akong regalo para sa kanya. Mom, malapit na matapos. Bakit wala pa si Dad? Tanya, baka hindi na dumating si Dad. Imposible. Hindi kailanman pinalalampas ni Dad ang mga okasyon ni Tanya. Hahanapin ko siya. Tanya, Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Lina, makatwiran naman akong tao. Simple lang ang mga hiling ko. Basta't maging tulad ka ng dati noong 6 na taon na ang nakalipas. Lin Tanya, ang anak na iyon ay umalis. At hindi na muling lumitaw sa tabi ni Yumi. Sa pagkakataong ito, nasa ibang bansa. Maawa akong pakakawalan ka. Hindi ko kayang ilayo si Tanya. Talagang gusto ni Tanya ang kanyang ina. Hindi siya sasama sa akin. May pagpipilian ka ba sa tingin mo? 6 na taon na ang nakalipas, umalis ako kasama si Tanya. 6 na taon na nalungkot si Yumi. Sa pagkakataong ito, talagang hindi na ako makikinig sa'yo muli. Kung gayon, makikita ko kung mas matigas ang bibig mo o ang mga buto mo. Atake. Tanya, palagi mo akong tinatanong kung saan nagpunta si nanay. Ngayon, sa wakas ay may nanay ka na. Hindi kayang sirain ni tatay ang buhay mo, lalo na't malapit na akong mamatay. Paano pa kita pababagsakin? Pinapahalagahan mo ang batang iyon. Gusto mong magkaroon siya ng magandang buhay kasama si Yumi? Pangarap mo lang yan. Kung gayon, magtatanong ulit ako, aalis ka o hindi aalis? Kahit mamatay pa ako, hindi kita hahayaang magtagumpay. Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Tatay. Dad, kumusta ka? anong ginagawa mo? Yuyo. Hinahanap lang kita. Itong si Lina. Gustong lihim na kunin si Tanya. At kung hindi ka magbabayad, sisiguraduhin niyang hindi mo na siya makikita ulit. Nagsisinungaling ka. Hindi gagawin yan ni Daddy. Lagi niyang gusto na magkasama kami ni Mommy. Kaya pala pinayagan mo ako. Dalhin siya ng ganoon kadali. Kaya pala gusto mong gamitin si Tanya bilang panlaban. Para pagbantaan ako. Hindi ako urong sa pangako ko. Si Guyanming ang nagsisinungaling. Tama na, Lina. Hindi ka na ba nagsawa sa paninira ng pangako? Nasa harap mo na ang mga katotohanan. At gusto mo pang makipagtalo? Talaga kang nakakadismaya. Mom, paano mo paniniwalaan ang masamang taong ito? Nagsisinungaling siya sa iyo. Papatayin niya si Dad. Noon, ang tatay mo, iniwan mo ako ng walang puso. Nagsinungaling at sinabing namatay ka. Para sa isang tulad niya, hindi nakakagulat na gagawin niya ang ganito. Naniniwala si Tanya kay Dad. Siguradong may hindi pagkakaintindihan noon. Tanya. Noon, ang tatay mo, personal na sinabi na hindi niya ako mahal. Malinaw ko pa rin naaalala. Hindi. Mahal na mahal ka ni Dad. Sabi niya sa akin buong araw, ikaw ang pinakamagandang tao sa mundo. Patugtugin mo ang musika mo para kay Tanya. Sana maging pamilya na ulit tayo. Daddy, bilisan mo at sabihin mo sa kanya. Sabihin mo kay Mommy ang totoo. May hindi ba talaga pagkakaintindihan? Nakakainis na bata. Lagi na lang sinisira ang mga plano ko. Tanya, ang sinabi ni Mommy.
Totoo lahat yon. Tanya, nakita mo ba? Isa lang siyang makasarili at walang pusong halang. Hindi. Daddy, bakit hindi mo sinasabi kay mommy ang totoo? Sige na, Tanya. Huwag na tayong gumawa ng eksena. Lina, dahil ikaw ang ama ng bata, tunay na ama, hindi na ako makikipagtalo sa iyo tungkol sa nangyari ngayon. Mommy, hindi mo pinaniniwalaan na inosente si Daddy. Hindi mo pinaniniwalaan ang sinasabi ni Tanya. Siya lang ang pinaniniwalaan mo. Mas mababa ba ang halaga ni Tanya sa iyo kaysa sa isang tagalabas? Tanya, noong nagkasakit si mommy noon, iniwan mo ako ng walang puso. Nag-donate ng kidney sa akin si Tito Gu. Kung hindi ako mabubuhay. Nia, kalimutan na lang natin to, nakaraan na yon. Dapat matagal nang nilinaw ang mga bagay na to. Umalis ka lang noon. Kung hindi dahil kay Marco, na nag-donate ng bato niya, matagal na akong patay. Sigurado ka ba? Siya ba ang nag-donate ng bato sa'yo? Ang attending physician ko, si Iki Liu, sinabi niya mismo sa akin na si Marco ang nag-donate ng bato niya sa akin. Ano, sinasabi mo bang ikaw ang nag-donate? Kalimutan na lang. Dahil aalis na rin naman ako, bakit pa kailangan ng hindi kinakailangang gulo? Kumpara sa iyong tatay, si Marco ang nagsalba ng buhay ko. Siyempre, pagkakatiwalaan ko siya, at walang pasubaling kakampihan ko siya. Ayaw ni nanay kay tatay. Ayaw rin ni Tanya kay nanay. Tanya, ano ba ang pinagsasabi mo? Iniisip ko si nanay sa iyo. Araw at gabi sa loob ng 6 na taon, dumaan tayo sa napakaraming paghihirap. Para lang sa wakas ay magkasama tayo. Paano naman ayaw sa iyo ni nanay? Hindi ba't sinabi mong hinahanap mo si nanay? Talagang gusto ni Tanya si nanay. Sa paglipas ng mga taon, si Tanya ay nagkaroon ng napakaraming pangarap. Sa bawat pangarap, nandyan si nanay. Gusto kong bumalik si nanay para sunduin ako at si tatay. Nandito na si nanay. Nandito si nanay para sunduin ka. Talagang nandito na si nanay. Sa pagkakataong ito, hindi na ako aalis muli. Ang nanay sa mga pangarap ko ay napakabait, kaya noong unang makita ka ni Tanya, akala ko kamukha mo ang nanay sa mga pangarap ko. Nanay, talagang mahal ka ni Tanya. Tanya, mahal ka rin ni nanay. Pero mas naaalala ni Tanya kung sino ang nagpakain sa akin ng subo-subo. Kung sino ang naghimig sa akin para makatulog gabi-gabi. Kung sino ang nagpalaki sa akin ng buong pagmamahal niya. Tanya, Kaya nanay, patawad. Dahil hindi mo matiis si tatay, sasama na lang si Tanya kay tatay. Hindi na namin kayo iistorbohin muli. lahat yun ay palabas lang. Sinabi niya mismo na ayaw niya sa iyo. Paano niya iyon masasabi? Siguradong nasasaktan si Tanya. Mahal na mahal ni tatay si Tanya, hindi niya yun sasabihin. Patawad, Tanya. Tatay, ayokong umalis. Bitawan mo ako. Wala akong anak na tulad mo. Lina, anong ginagawa mo? Ang sinabi ko lang ay totoo lahat. Ayoko na sa'yo. Hindi naniniwala si Tanya. Daddy, nagbibiro ka lang kay Tanya, di ba? Di na tangtang sasabihin ko sa'yo kung hindi lang dahil kaya mong kumita at bayaran ang aking paggamot. Matagal na kitang iniwan. Isa ka lang pabigat ngayon. Lina, hindi ka karapat-dapat na maging tatay ni Tanya. Daddy, hindi pa bigat si Tanya. Makakakuha si Tanya ng mas maraming bote. Maghuhugas ng mas maraming pinggan. Kakanta ng mas maraming kanta. Pakiusap, huwag mo iwan si Tanya. Umalis ka. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Sa lahat ng mga taon na ito, hindi kita minahal. Sa loob ng 6 na taon, ginawa ko ang lahat para sa'yo. Mula ngayon, huwag mo na akong hanapin. Tatay, huwag mo iwan si Tanya. Tatay, masaya si Tanya ngayon. Kasama ka at si nanay. Parang panaginip. Pwede ba tayong maging ganito kasaya araw-araw? Tatay, huwag mo iwan si Tanya. Tatay. Tanya, huwag mo siyang habulin. Hindi siya karapat-dapat na maging tatay mo. Mabuting bata. Halika na kay nanay. Umuwi na tayo, okay? Hindi. Gusto ko si tatay. Tatay. Tanya, Kailangan mong makinig kay nanay at mabuhay ng maayos kasama si nanay. Kalimutan mo na si tatay. Ginoong Lina, gising ka na rin sa wakas. Anong nangyari? Ginoong Lina,
Ang kondisyon mo, sa loob lamang ng 1 linggo, ay umabot na sa huling yugto. Masyadong mabilis ang paglala nito. Kung magpapatuloy ito, sa loob lamang ng 1 buwan. Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Wala akong pinagsisisihan. Nag-ayos na ako ng kidney dialysis surgery para sa iyo. Makakatulong ito upang maantala ang paglala ng sakit. Hindi na kailangan. Masyado na akong nakahiga sa kama na ito. Sa 1 buwan na lang ang natitira. Gusto kong lumabas at makita ang mundo. Tanya, kahit wala si tatay, mayroon ka pa rin si nanay. Mas tratuhin ka ni nanay ng 10,000 beses na mas mabuti kaysa sa kanya. Kumain ka na lang. Tanya, ang isang tao na tulad ng iyong ama ay hindi karapat-dapat na malungkot ka. Ang aking tatay ang pinakamagandang tao sa mundo. Masamang tao ka. Ayokong kausapin ka. Tanya, pasensya na, Kuya Marco. Okay lang. Naiintindihan na galit si Tanya. Aalis na ako kung gayon. Lina Tangtang. Kapag tapos na ako sa iyong ama, pupuntahan kita. Tanya, alam ni Mom na malungkot ka. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang si Mom, ha? Dad, bakit ayaw mo na kay Tanya? Nangako ka na hihintayin mo si Mom na bumalik at kakanta tayo ng sabay. Bakit nagbago ang lahat, Dad? Lina, iniwan mo ako noon, at ngayon iniiwan mo rin si Tanya. Paano ka nagkalakas ng loob? Binili pa ni Mom ang violin na binili mo para sa akin dati. Nasaan ang violin ni Tanya? Ngayon wala na si Lina. Ang nangyari noon ay hindi dapat mabunyag. Ano ang sinasabi niya? May kinalaman ba ito kay Dad? Pagkatapos ng lahat noon, sinabi kay Yumi na ako ang nag-donate ng kidney kay Yumi, hindi si Lina. Kung aksidenteng mawala ang kasunduan sa kidney donation, hindi rin ito makakabuti sa'yo. Noong una para kay Mom, ang nag-donate ng kidney ay si Dad. Pero bakit hindi nagsalita si Dad? Gusto ni Tanya sabihin kay Mom. Hindi pwede. Hindi naniniwala si Mom kay Dad, sa ngayon. Kailangan makuha ni Tanya ang kasunduan, para patunayan ang kawalang kasalanan ni Dad. At saka, tungkol sa bagay na pinapaimbestigahan ko sa iyo tungkol kay Lina, kumusta na? At itong magandang bagay, talagang tinutulungan ako ng langit. Oras na rin para sa akin, na makilala ang lumang kaibigang ito. Kaya pala hindi mo sinabi ang totoo. At iniwan mo pa ang batang iyon. Kaya pala may sakit ka sa bato. At hindi ka natatagal. Anong ginagawa mo rito? Pumunta ako para makita ka. Kasi naman, kahit ngayon, iniisip pa rin ni Yumi na ako ang nag-donate ng kidney sa kanya. Nga pala, ikaw pa rin ang benefactor ko. Marco, salot ka. Tapos, sa puso ni Yumi, ang pinaka-pinagkakatiwalaan niya ay ako, Marco. Pero bakit? Kahit na napakabuti ko sa kanya, hindi ka pa rin niya makalimutan sa puso niya. Yumi, Tulungan mo ako sa isang bagay pa. At mula sa puso ni Yumi, tuluyan ka ng mawawala. Marco, Lina, ikaw. Bakit mo gustong patayin ako? Lina, Leah. Ano? Sinaksak ni Lina si Ginoong Go gamit ang kutsilyo. Pupunta na ako agad. Hindi kailanman mananaksak si tatay. May masasamang tao sigurong gumagawa ng kalokohan. Kailangang mahanap ni Tanya ang kasunduan sa pag-donate ng kidney para iligtas si tatay. Kasalanan ko lahat, Leah. Hindi ko dapat sinisi si Lina sa pag-iwan kay Tanya. Kaya siya nagalit. Nagsisinungaling ka. Sinaksak mo ang sarili mo. nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Paano naman iyon magiging mali? Lina, lahat ng ginawa ni Marco ay para sa akin at kay Tanya. Sinubukan mo pang patayin siya. Talagang walang puso ka. Ako. Reyna Lee, marami nang nawalang dugo si Ginoong Go at kailangan ng transfusion. Pero kulang ang ospital sa O-type na dugo. Pupunta ako sa buong bansa ngayon para manghingi ng donasyon.
Hindi ako makapaghintay. Ang kondisyon ng pasyente ay medyo urgent at nangangailangan ng agarang transfusion. Reyna Lee, pakiusap humanap ng solusyon sa lalong madaling panahon. Kukunin ko ang kagamitan. Utat na dugo. Ikaw ay utat na dugo. Hindi ko kailanman idodonate ang dugo ko sa taong nag-frame sa akin. Lina, ikaw ang nanakit sa kanya ng ganito. Nasa bingit siya ng kamatayan. Hindi ka ba nakakaramdam ng kahit anong pagsisisi? Man lang, Lina, kung ayaw niya, ayaw niya. Okay lang ako. Medyo nahihilo lang ako. Marco, okay ka lang ba? Maingat niyang pinlano ang lahat ng ito. Magiging okay siya. Nagpapanggap lang siya. Tama na. Alam mo ba, ang katawan niya ay mas mahina kaysa sa normal na tao. Gusto mo ba talaga siyang mamatay? Hindi siya mamamatay. Bakit hindi? Nag-donate siya ng kidney para sa akin. Ang pagkawala ng dugo ay maaaring humantong sa shock. Yung kidney na yon. Ako ang nag-donate nito. Noon, nag-match ako sa'yo. Pero ang operasyon ay nagkakahalaga ng 500,000 piso. Wala akong ganoon karaming pera. Sinabi ni Marco, na kaya niyang bayaran. Ang kondisyon ay, kailangan kong isama si Tanya at iwanan ka habang buhay. Lina, alam ko na hindi mo sinasadyang saktan ako, pero hindi ka pwedeng gumawa ng kasinungalingan para makalusot ka. Pagkatapos kong mag-donate ng kidney kay Yumi at maoperahan, nakarete ako sa loob ng kalahating buwan. Alam ni Yumi ang lahat ng ito. Lakas loob mo bang ipatingin kay Yumi? Kung may peklat ka sa baywang. Masakit talaga. Lina, tama na yan. Lina, kasing kamuhi ko sa iyo dahil iniwan mo ako. Gaya ng pasasalamat ko kay Kuya Marco dahil iniligtas niya ako. Hindi ko inakala na susubukan mo, na agawin din ito sa kanya. Talagang pinagsisisihan kong nakilala kita. Lina, hanggat naniniwala si Yumi na sinusubukan mong patayin ako, kahit sabihin mo ang totoo, hindi kanya paniniwalaan. Iisipin lang niya na lahat yan ay dahilan para makaiwas ka sa sisi. Lubos akong nadismaya sa'yo. Marco, talaga namang kahanga-hanga ang mga pamamaraan mo. Dahil sa iyo ang lahat ng ito. Kailangan mong mag-donate ngayon, gusto mo man o hindi. Simulan na natin. Nakita ko na. Gaya ng inaasahan, kidney ni Dad para kay Mom. Hahanapin na ni Tanya si Mom ngayon. Dad, hintayin mo si Tanya. Sino ka? Ibaba mo yan. Lina, isa na lang ang kidney mo. Tapos nagka-kidney disease ka pa. Ang pagbibigay ng dugo ng ganito ay siguradong nakamamatay. Pero ang mamatay sa kamay ni Yumi ay maituturing na swerte mo na. Yumi, ano ang pinakagusto mo? Makasama ka. At ang ating baby. Habang buhay. Ako rin. Pasensya na, kailangan kong hindi tumupad sa pangako ko. Pagkatapos kong umalis, kailangan mo kasama si Tanya. Mabuhay lang maayos. Yumi, Lina, mukha kang hindi maganda ang pakiramdam. Ganito lang kaunti. Ano naman ang mali? Nagpapanggap lang siyang kaawa-awa. Ipagpatuloy mo. Sino ka? Ibaba mo yan. Ibigay mo sa akin yan. Ibigay mo sa akin yan. Ibigay mo sa akin yan. Ah. Tumigil ka dyan. Tumigil ka dyan. Tigil. Dad, Tanya, Mom, ang taong nag-donate ng kidney sa iyo noon ay si Dad. Tanya, ang kasunduang ito, saan ka nanggaling? Ikaw na bata ka. Ibigay mo sa akin ang kasunduan sa pagbibigay ng bato. Dr. Liu, noon sinabi mo sa akin na ang taong nagbigay ng bato sa akin ay si Marco. Ano itong kasunduan? Ako, Lia. Pekeng-peke ito. Nasaan ang peklat mo? Kaya, ikaw nga talaga ang nagbigay ng bato sa akin. Kaya lahat ng sinabi mo ay totoo. At siya yan. Leah, Wala akong kinalaman dyan. Si Marco lahat ang nagutos sa akin. Ang pinsalang natamo niya ngayon ay hindi naman talaga kailangan ng blood transfusion. Ikaw na doktor na walang paninindigan.
Lia, nasabi ko na sa iyo ang lahat. Pakiusap, huwag mo akong parusahan. Mga gwardiya, Dr. Liu, dahil sa pagpeke ng mga kasunduan at panlilin lang sa mga pasyente, isuko siya sa pulis. Lia, alam kong nagkamali ako. Pakiusap, huwag mo akong parusahan. Huwag mo akong parusahan. Kaya, 6 na taon na ang nakalipas, gusto mo. Kunin si Etienne mula sa akin at pagkatapos ay magpanggap na ikaw ang nagbigay ng bato. Ngayon, isinasabit mo si Etienne na sinasaktan ka at sinusubukan mo pangang patayin siya, tama ba? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. At hindi lang yan, noong panahon ng kompetisyon, sinasadya kong isabit si Lintanya at ninakaw ang iyong kwintas. Noong kaarawan mo, sinadya ko ring ilantad ang pagkatao niya. At sa hapunan ng pagtitipon ng pamilya, ako rin ang sinadya, pilitin si Linlina na umalis kasama ang batang ito. Ngunit tumanggi siya. Marco, isa ka lang talagang salbahe. Lahat ng ginawa ko, lahat ay dahil sa'yo. Ako. Gusto lang kitang lumayo sa dalawang iyon at makasama ko ang pinakasikat na mang-aawit. Ngunit bakit? Bakit lagi mo na lang hindi nakikita ang halaga ko? Lagi mo na lang silang inaalala? Ang mga damdaming puno ng kalkulasyon ay hindi kailanman magagantimpalaan. Di ba? Kaya, sa buhay na ito, imposibleng magkasama tayo, na magkasama, di ba? Isusuko kita sa pulis. Maaari mong pag-isipan ang iyong mga pagkakamali ng maayos sa loob. Linlina, lahat ay dahil sa'yo. Mamatay ka na. Lia, bakit mo siya pinoprotektahan? Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Lia, hindi mo dapat hinarangan ang sarili mo kanina. Masyadong mapanganib si Guyanming. Lina, patawad. Nagkamali ako ng pagkakaintindi sa iyo dati. Kaya ka, nasaktan ng ganito. Nanay. Kasalanan lahat ng masamang tao yan. Pero kung si nanay ay mas nagtiwala sa iyo ng kaunti, hindi sana ganito ang nangyari. Lina, lahat ng mga yon ay tapos na ngayon. Ang pinakamahalaga ay na ang ating pamilya na 3 ay magkakasama na sa wakas. Oo. Ang ating pamilya ay sa wakas nagkasama-sama. Si Tanya ay pwedeng, mula ngayon, kasama si nanay at tatay, kumain ng sabay, manood ng TV ng sabay, at kumanta ng sabay. Si Tanya ay may napakaraming bagay na gusto niyang gawin. Gagawin natin. Ano man ang gusto ni Tanya, gagawin ni nanay at tatay para sa iyo. Tatay. Lina, Ginang Wu, ano ang nangyayari sa tatay ko? Naging matatag na ang kanyang kondisyon, ngunit ang kanyang sakit ay lumala. anong sakit? Malubhang sakit sa bato. Malubhang sakit sa bato. Hindi ito possible. Wu, kayo ni Tanya, naglalaro lang kayo, di ba? Sa isip ni Dad, hindi ba may namuong dugo? Paano magkakaroon ng sakit sa bato? Lia, Tanya, hindi ko sinasadya, itago sa iyo. Sa totoo lang, 2 taon na ang nakalipas. Na-diagnose ako na may sakit sa bato. Natatakot lang ako na baka malungkot ka. Kaya ako, hindi nagsabi sa iyo. 2 taon na ang nakalipas. Kaya, nagdalawang isip ka na, sabihin ang totoo sa amin, at pinaalis mo pa si Tanya, lahat dahil may sakit ka sa bato. Ang plano ko sana ay kamuhian mo ako. Pero hindi ko inaasahan na hindi ko pa rin maitatago sa iyo. Kasalanan ko lahat. Kung hindi ka, magdodonate ng bato sa akin. Siguro ay, Nagkamali siguro ako. Sa lahat ng oras na ito, akala ko, si Dad ay nasa coma lang dahil sa aksidente sa sasakyan. Hindi ko napagtanto na may sakit sa bato si Dad. Kasalanan ko lahat. Wala itong kinalaman sa iyo. May sakit ako. Dahil ito sa hindi maayos ang katawan ko. Hindi nalaman ni Tanya. Dahil sinadya kong itago. Pero si Tanya, kakakuha lang, ng nanay at tatay. Ayaw mawala ni Tanya si Dad. Tanya. Hindi aalis si Dad kay Tanya. Sasamahan lang niya si Tanya sa ibang paraan. huwag kang mag-alala, maglalabas ako ng pambansang pabuya. At tiyak na mahahanap natin ang tugma mo. Gusto rin ni Tanya na tumulong maghanap. Maraming kilalang, tito at tita si Tanya. Tiyak na matutulungan nila, akong maghanap.
Naniniwala ako sa inyong lahat. Clara, Tanya. Kayong dalawa ang pinakamahalagang tao sa akin. Sana ang bawat araw na magkasama tayo ay maging masaya. Okay. Ang galing talaga ni Tanya. Sa loob lang ng isang buwan, naging isang maliit na henyo na siya. Tito Leo, ayos ka lang po ba? Ano naman ang mangyayari sa akin? Sa bayad mo sa operasyon ko, gagaling na ako agad. Pakiramdam ko, ang lakas-lakas ko. Ngayon. Tama, ang ganda ng pakiramdam naming lahat ngayon. Salamat, Tanya, sa paggamit mo ng sarili mong bayad sa pagtatanghal para ipambayad sa pagpapagamot namin. Ang pera po, pwede namang kitain ulit pero ang gusto lang po ni Tanya ay maging malusog si Lolo Jow at kayong lahat. Ha ha ha. Lina. Ginang Lia, mabait na bata si Tanya. Ang pamilya ninyong tatlo ay tiyak na magiging masaya. Sa hinaharap. Ibig kong sabihin, paano kung wala na ako? Sina Yumi at Tanya. Ipagkakatiwala ko sila sa pangangalaga mo. Kung hindi natin ito makita sa loob ng bansa, hahanapin natin sa ibang bansa hanggat may pag-asa, hindi tayo pwedeng sumuko. Dad, tiyak na magiging ayos ka. Hindi magtatagal. At makikita kitang gumagaling. At magiging masaya na ako. Nakita na namin, may nakitang tagmang kidney. Nako, ang galing. Maligayang pagdating sa aking anak na si Tanya at sa aking asawang si Lina.